Tara shared Miss Universe. Moving on to swimwear competition. A title that year. Confidence is unmatched. So sobrang competitive ko, nambubuli na ako, which I don't know before. Kasi uso pa yun before na nambubuli ka. Parang nararamdaman mo na parang you don't belong. Kasi sa group of boys, di ba? Parang ikaw yung malambot. She's so hardworking. And gusto ko yun, hinahangaan ko yun up to now. Kasi sobrang, although okay, ano pala sa ng father ko, parang okay naman sila. Pero hindi na talaga, wala nang love talaga. Hello, Conticeras. I'm Primo Sacramento, and you are watching the 8th episode of Primo Tells Inspiring Stories. But before we start, please like, share, and subscribe to Conticera Pageantry because we live for this. Parang isang canvas ang buhay ng tao. May mga kulay ng saya, mga guhit ng lungkot, at may mga aninong pilit nating binubura. At sa bawat pintura, may isang kwento. Ito ang obra ng isang pageant blogger na nagpinta ng sarili niyang landas, si Ace Evans. Panoorin natin ang makulay na buhay ng isang kilalang pageant blogger as Primo tells the inspiring story of Ace Evans, titled Pintura. Hello, Primo. Thank you for that wonderful introduction, and thank you so much for the invite. Yeah, thank you. And nice to meet you, by the way. Yeah. Bago mabuo ang isang obra, laging nagsisimula sa isang blank canvas. Saan nga ba unang ipininta ang kwento ni Ace Evans? My mom is from Bacolod, so Bisaya ang mom ko. Pero nakita na sila sa Manila ng father ko. So ayun, my father is from Oriental Mindoro, sa Calapan siya. So doon naman Tagalog naman yung ano nila, yung lingwahe, dialect. So ayun, lumaki na ako sa Pilipinas, sa Manila. So hindi ako marunong magpurong Tagalog or Bisaya. Pero ang childhood ko, like what I've said, gusto ko maging superhero, gusto ko maging anime. So lahat ng klaseng laro, like Texman yan, Pogs, even paper dolls, or Chinese garter, na-try ko. Habulan, tumbang preso. So na-experience ko yan. So marami rin po akong sugat sa tuhod. Lagi ka nadadapa, susugat. So ayan, so masaya ang childhood ko. And one time, I think naging dominant ako ng childhood. Parang bully ako kasi I want to be the best. Parang ganun. Sobrang competitive ko nung bata. Parang adapt ko rin naman siya nung college. So ayan, so sobrang competitive ko. Nambubuli na ako, which I don't know before. Kasi uso pa yun before na nambubuli ka. Pero normal lang siya no. Ngayon kasi na-highlight siya, which is iba ng impact sa mental health natin, di ba? So, I realized my mistakes before, but one thing is, you should know, you should realize, yung mga mistake mo, huwag mo na siyang ulitin. Kasi ngayon ko siya nare-realize na, before pala siguro may mga nasaktan ako, and it hit their, mental health. So, on behalf of mga nagawa ko na, so, pasensya, pero ayan. Ang mga kulay ng kabataan, tawa, laro, at musmos na alaala. Ano ang pinakamasayang pintura ng kanyang pagkabata? Of course, syempre sabi ko nga, mahilig ako sa mga larong kalye, then marami ka na-meet, and I used to be competing din sa mga streets dance. So, ayun, sa mga piyesta-piyesta, pag sumasayaw kami ng mga kagrupo, syempre nanalo kayo, and then may pera yun, may trophy. So, ganun yung childhood ko. So, experience ko din mag-compete, but in a dance contest. Parang hindi ko pa sure kung ano talaga ako as a person kasi gusto ko lahat salihan eh. Gusto ko mag-number 1. Pero yun, siguro being competitive, na-enjoy ko lahat. So, may mga aral na parang linya sa canvas. Simple, pero hindi nawawala. Anong aral mula sa kanyang kabataan ang dala-dala pa rin niya hanggang ngayon? I think yung respect. Siguro, not just to yourself. Of course, it's very important na you respect yourself. Pero yung mas matanda sa'yo, family mo, yung mga concerns sa'yo. Usually kasi nakakalimutan natin, di ba, yung respect. Dahil minsan siguro at ease ka na, parents mo siya, kaibigan mo siya. So, kung ano-anong sinasabi mo sa kanya, direct to the point. But we always tend to forget na dapat may respeto pa rin kahit gano'n kayo pa-close. Kasi yun yung, di ba, papatibay ng relasyon nyo. And then,
yung respect kasi pag may respeto ka, nandiyan na rin yung pagmamahal, paggalang, tiwala, di ba? Hindi lahat ng kaarawan na ipipinta sa ating alaala. Pero may isang guhit na mas malinaw kaysa sa iba. Anong birthday ang pinakamatingkad sa alaala ni Ace at bakit? Siguro yung nag-birthday ako sa Jollibee. I think first, hindi ko naman siya maalala, pero parang may mga photo kasi. So, ayun, gusto ko siya alalahanin, pero yun nga, nung bata ka pa kasi pag first year mo, di ba? Usually kasi first year and then 7 years old. Kasi yung 7 years old ako, wala na yung mom ko, nasa abroad na siya. Kaya parang for me, hindi siya memorable. Although sa Jollibee pa rin yun, kaya lang kasi gusto kong alalahanin siya. Kasi photo lang yung nakita ko, wala pa ako talagang memory. Kaya lang kasi doon buo pa yung family ko. And syempre, pag mas bata ka, parang tingin ko mas marami kayong relatives na kasama. Kasi as you grow old, parang, di ba, nababawasan or parang wala na sila sa piling. Habang tumatanda, dumarami rin ang madidilim na kulay. Ano ang mga pagsubok na nalampasan niya noong siya'y teenager? Yun na nga ito, parang nararamdaman mo na parang you don't belong kasi sa group of boys, di ba? Parang ikaw yung malambot, hindi ka nakakapaglaro ng basketball. Actually, nagtatago ako pag basketball yung PE namin. Hindi naman nagtatago, kumbaga iniiwasan ko siya na parang I have to injure myself or parang hindi ako makalaro. Kasi parang hindi ko naman talaga yun sports. So, na-overcome ko siya siguro in terms of, halimbawa, may swimming naman this time. Sa volleyball naman yung susunod na ano. So, doon ko siya na-overcome. So, siguro kung may kahinaan ka, it's okay. So, I think you have to just need to remember kung saan ka mahina. Pero sa iba na malakas ka, doon ka mag-focus, diba? So, yun. Sa swimming ako nag-excel, sa volleyball, sa running. So, ayun, wag kang panghinaan ng loob kung may mahina kang part. Kasi you have to embrace yourself. So, you just need to parang alalahanin mo kung saan ka mahina. And, diba, kasi kung wala ka naman talagang interest, ba't mo ipipilit, diba? So, lalo ka lang magiging weak. So, ayun na lang, focus ka sa mga strength mo. Dumadating ang panahon na alam mo na ito ang gusto kong iguhit habang buhay. Kailan niya unang naramdaman na ito ang kanyang passion? Hindi ko rin matandaan kung kailan, pero yun nga, sabi mo, Little Miss Philippines. Kasi parang, ang ganda ng pakinggan, sobrang positive lang yung, di ba, flow, and then nag-gown. Doon naman, puro gown lang sila. Hindi naman sila doon nagsuswim, kasi Little Miss Philippines pa. So, ayun, kasi nakakatuwa. Ang tatalino ng mga batang sumasali doon. So, nai-inspire ka, wow, na parang, bata pa lang sila, pero marunong na sila kung paano marap sa camera, paano magsalita, paano ayusin yung sarili. So, nakakatuwa. Kasi ganun tayo, di ba? May, alam naman natin, part ng LGBTQ, may puso tayong babae. So, parang na-inspire tayo. And then, you know, yun, siguro parang inaabangan ko na siya. And then, one time nga, siyempre, makakalimutan mo yun na gusto mo ng pageantry kasi nga, as you grow old, nag-iiba rin yung hilig mo. Hindi naman siya yung consistent buong age mo, di ba? Mahilig ka sa pageantry kasi may nakikilala ka ibang tao. Then, nadidiscover mo yung mga gusto mong gawin. So, na-engage ka sa school, diba? So, forget ko siya, pero pumutok talaga yung hilig ko sa pageantry nung time ni Binusra. Kasi parang doon, ewan ko, nagising lahat ng kabaklaan yun. Pumasok siya ng semifinals. Ewan ko, di ba? Parang, I'm not sure kung na-feel mo yun, na parang, feeling ko, ito talaga yung forte ko. Ito talaga ako belong, di ba? Parang, basta may sumanib sa ating kabaklaan, na parang, lahat tayo nagising. Hindi, may asawa ka, may girlfriend ka, hiwalayan mo na yan, mag-pageantry na tayo. Parang gano'n yung nangyari. So, thank you for that, na parang nagising talaga. Sa bawat taong nakilala niya, may naiwan ding bakas ng inspirasyon. Aling kwento mula sa isang candidate or pageant vlogger ang tumatak kay Ace Evans? Siguro yung kay Pia Wurtzbach, if candidate ka. Kasi di ba lagi natin sinasabi, once is enough, two is too much. If third time is not really meant for you, it's not meant for you. But for her, talagang hindi siya tumigil eh. You know, parang don't stop, you know, believing with your dreams or never give up. Ganun, ang daming pwede pong maisip eh. Kasi parang, minsan sa buhay, di ba, pag nagkamali ka na isang beses or nag-fail ka, minsan mapanghinaan ka ng loob. Pero syempre kung gusto mo talaga, pangarap mo, gusto mong ma-achieve, makuha. So I think you just need to pursue it. Kasi marami namang struggle, lagi may struggle. Di ba parang mas masarap
makamit yung tagumpay kung pinaghirapan mo, kung nalampasan mo yung mga struggle, kasi parang corona lang din naman yun, di ba? Minsan ng corona, hindi naman ibig sabihin nanalo ka. Parang ito lang ay simbolo ng pagiging matatag, di ba? Pagiging malakas. Hindi naman siya minsan simbolo ng pagkapanalo eh. Kasi ang corona, di ba? Actually, ang tao o yung nagsusuot ng corona ang bumubuhay at nagbibigay ng kapangyarihan sa corona. Hindi ang corona ang may kapangyarihan. Kung sino ang nagsusuot nito. So, ayan. So, ayun yung masasabi ko. Yung pagiging persevere, di ba? At the same time, yung never give up sa mga dreams. Ayan. Pero hindi lahat ng guhit maganda. Meron din mga pagkakamali at mga salitang sanay hindi na lang nasabi. Ano ang pinagsisihan niya? Siyempre, may nasasabi. Kasi maingat naman ako sa kung paano ako magsalita. Kasi hindi ko naman ina-expect na lahat agree sa opinion mo, di ba? So, parang in-embrace ko siya na hindi mo lahat mapiplease. So, wala akong pinagsisihan sa mga sinabi ko. Although, siyempre, may mga nasaktan tayo dahil may mga super avid fan or loyal fans talaga. And na-feature pa talaga kami sa isang, I'm not sure if you know Becky's of Pageantry. Talagang lagi kaming ginigisa, nilalait doon. But, for me, wala akong pinagsisihan. Kasi, di ba, dapat sa buhay mo, kahit, di ba, pangatawanan mo yung mga sinabi mo. So, alam ko sa sarili ko, yun talaga yung opinion ko. So, hindi ako nagsasalita or nagko-comment para ma-please yung iba. So far, wala akong pinagsisihan kahit nabash pa kami. So, ayun lang. Sa bawat obra, laging may kritiko. Kapag may bashers at toxic comments, paano niya hinahawakan ang paintbrush ng kanyang buhay? Actually, before, nung mga nag-start ako, lagi akong nagbabasa ng comments or parang nakikinig. So, syempre masasaktan ka. Kasi hindi naman nga lahat may gusto sa'yo. And it's okay. So, as na, di ba, napunta ako kay Mama Sam. Kay Mama Sam pala ako nag-start as an angel niya. So, and then napunta ako kay Miss G. So, ayun, as na, parang nahasa ka na, hindi na lang ako nagbabasa ng comments. And then kung may negative comments, babasahin ko lang siya. Pero parang naano ko na siya na walang maramdaman. Kapag especially attacking you personally. Kasi alam mo naman sa sarili mo, hindi yun totoo. Pwede i-attack maybe ako or yung mga comments namin based on how we give our commentaries. Pero kung personal, ba't ka masasaktan? Hindi naman siya totoo. Diba? May mga mentor na nagbukas ng pinto at nag-alok ng canvas. Paano siya lumipat mula kay Mama Sam patungo kay Miss G. San Pedro? Actually, that's a good question. Siguro iba din kaya siyempre nagtataka kung bakit ako napunta kay Miss G. Thank you for opening that. Kasi kay Mama Sam, siguro, basta kami nun, kabatch ko yan si Gaisel, si Jessar, and then yung nawala na, sumalangit nawa, si Matwiz. I'm not sure if you're familiar with Matwiz pa. Ayan. So, 4 kami niyan talaga ng mga angels ni Mama Sam. And then, syempre, minsan, nag-channel na si Gaisel, si Jessar, busy na sa kanyang professional, na si Matt na wala. So ako parang, syempre na-disheart na parang nabawasan na kami, naubos na. And then syempre si Mama Sam, naging busy siya sa work niya, and at the same time, nag-iiba yung branding kasi. So I think I have to find myself din talaga. So for me, parang feeling ko kasi, mas kay Miss G ko nakita yung parang, I can do much better, I can contribute more, I can do a lot of things pa, and then, I can do a lot of things na nagbabody paint ako, I can do costume. So, ang hirap din kasi talaga, Primo, gumawa ng sarili mong brand, di ba? Especially, di ba, alam mo naman yung branding, hinahanap niya ng mga viewers natin. Ay, gusto ko siya kasi maanghang siya magsalita. Ay, siya magsalita, mabait siya, mga ganun. So, iba-iba talaga. And, ayun, kaya ako napunta kay Miss G kasi parang siguro sometimes we complement each other. Sometimes may contrast din kami. Kumbaga parang, ayun, siguro yung na lang din, nag-bond kami ng husto and at the same, nag-click. Yun na lang yung pinaka-perfect term. And then I find myself there na parang mas mamamaximize ko yung talent ko and at the same time, mag-grow ako as a person. And ayun naman, ang growing naman kasi is walang katapusan yan eh. Especially kung gusto mo talagang ginagawa mo. Ikaw kay Mama Sam, of course, I'm honoring her, of course, dahil sa kanya ako nagsimula. And at the same time, di ba, lagi nating i-honor, i-respetuhin yung mga pinanggalingan natin. Kasi, di ba, at the end of the day, hindi ka naman magiging ikaw or magiging kung ano nasa position mo ngayon kung
hindi ka nagsimula or kung babalikan mo yung mga tumulong sa iyo. Sa dami ng segments, may isang paborito. Parang paboritong kulay na paulit-ulit mong ginagamit. Ano ang segment na pinakamalapit sa puso ni Ace? So, magsasabi ako ng mga items and then you only have 3 seconds to respond. Okay? Kung hindi talaga kaya, pass. Sabihin mo, pass. Alright? Okay, Ready ka na, sure. Ace? Yes, of Okay. course. Yeah. Alright, so what's your favorite dessert? Ice cream. Singer, Rihanna. TV show, Are you afraid of the dark? Goosebumps? pulutan, OCC. No itlog. Ayan. movie, A Walk to Remember by Mandy Moore and Shane West. O, di ba? sports, Volleyball. Or swimming. Yeah. fashion icon, How do you this that? Miss G. Ayan. favorite song, So, I think Mandy Moore, Cry. drink, favorite drink, Drink, mostly fruit juices. favorite na fruits, Sa Philippines, strawberry. Nung napunta ako ng Europe, blueberry na. si siya. Level up. Favorite na vegetable, Nasa Philippines ako, cauliflower. Dito, broccoli na. O, di ba? Ganun. Nag-iiba. Kasi mas masyadong mura dun, di ba? Sa Philippines, yung vegetable ng cauliflower. Yeah. ito, favorite na international celebrity, Oh, celebrity. I think si Chris Evans, which is the Captain America. Ayun yung pangalan ko, sa kanya nag-originate. Ace Evans. Ayan. oh, ayun pala ang story. Ito, Filipino celebrity, Piolo Pascual. alam nyo na. Fashion designer, Rian Fernandez. I mean, at this point. for now, yeah. Filipino beauty queen, Few words back. international beauty queen, Medyo ano to? Zozubini? mm, Tunti. interesting, yeah. Si Miss sa South Africa, di ba? Yeah. Local pageants sa Philippines, I think MUPH, Miss Universe Philippines. international pageant. Miss Grand International. I love it. Ikaw ang unang nagsabi na Miss Grand. Bongga, ayan. So, na-survive natin. Q&A, isang pagkakataon para ipinta ang sarili mong pananaw. Dito, mas nakikita ang kulay ng kanyang isip at puso. Kung mabibigyan siya ng pagkakataon na sumagot sa isang Q&A, ano kaya ang kanyang sagot? And this question was from Miss World 1993. And the question was asked of Miss Philippines Rufa Gutierrez. So this is the question. How would you tell a girl who's suffering from low self-esteem to feel better about herself? Of course, you just need to believe that you are beautiful. Of course, inside and out. Sometimes, you don't need to look beautiful physically, but if your heart is have a passion and love to your people, to your country, to your people around you, of course they will love you, and then once you feel the love around you, you will feel beautiful, inside and out. Kung siya naman ang may hawak ng paintbrush bilang isang coach or beauty consultant, anong payo ang ipipinta niya sa bagong henerasyon ng beauty queens? Siguro yung being yourself talaga. I think siguro gasgas na siya or lagi na siyang ginagamit, being yourself. Kaya lang kasi doon ka mamahalin ng tao kung sino ka talaga. Especially, huwag ka lagi magpapadictate kung anong gusto nilang mangyari sa'yo. Dapat, syempre, gusto mo din. Halimbawa, contribution, you can take advices, but of course, ikaw pa may final say sa look mo, sa gagawin mo. Kasi mas magandang ilalaban mo yung sa competition na buong sarili mo, ikaw talaga yun. Hindi siya diniktahan, hindi ka ginawa ng iba, hindi ka, di ba? Parang mas magandang being yourself talaga. Either manalo ka or matalo, like what I've said ka, di ba? Na hindi naman corona lagi ang nagsisilbing tagumpay. Simbolo lang siya, di ba? Kasi yung tagumpay, marami ka natutunan.
ma-experience mo yung mga ganong opportunity. Panalo ka na. Magkaroon ka ng maraming kaibigan, makakilala ka ng mga connection, diba? So I think it's an opportunity already and you already won, diba? Hindi lang title kasi Corona is a symbolo lang naman. Who do you consider the person you look up to the most and why? I think my mom. Yeah, kasi although almost 10 years na kami magkahiwalay, it's our first time kasi magkahiwalay ng ganito katagal. So, I think, kasi yung mom ko, sobrang tatag niya. So, mula pa ng bata ako, kasi lagi siyang, ano ba tawag doon? Battered wife kasi siya, lagi siyang abuse ng father ko before. And then nakita ko yung paghihirap niya mula ng bata ako. Up to now, she's so hardworking. And gusto ko yun, hinahangaan ko yun up to now kasi sobrang, although okay, ano pala sila ng father ko, parang okay naman sila, pero hindi na talaga, wala nang love talaga. Parang nagsasama na lang sila. Sorry kung sinashare ko to ha. So, pero I just want, kasi my mom is really, playing a big role talaga ng pagiging hardworking, mapagmahal. Yung pagmamahal talaga sobrang wagas and walang kapantay. So, ayun, I just want to honor her kasi nga, despite sa mga na-experience niya mula ng bata kami, hindi niya kami binitawan, hindi niya kami iniwan kung anong sitwasyon siya meron noon. And lalo pa siyang nagsikap, na mapalaki kami ng maayos. So, ayun, I just want to give that to my mom. Minsan, ang pinakamaliit na stroke ay may pinakamalaking epekto. Ano ang isang act of kindness na hindi malilimutan ni Ace Evans? Siguro nung nilibre ako ng pagkain. Pero, eto naman, binalik ko siya agad. Diba, tinreat niya ako ng I think he's my date sa Manila noon, foreigner siya. So, dinate niya ako, so nilibre niya ako ng food. Pero, naramdaman ko naman mas deserving pa dun sa pagkain. So, yung food na nilibre niya sa akin, binigay ko sa mga sa mga pulubi na nakatapat sa restaurant na yun. So, pina-take out siya, pinabayad ko siya. Binigay ko na lang sa mga pulubi kasi mas deserve nila na kumain eh. Kasi that time, parang extra lang naman yung food namin. At the same time, date lang siya. And pwede pa yun maulit. Pero yung, maitawid nila yung, yung gutom sa pang-araw-araw is sobrang hirap. So, I think, nilibre ako, pero binalik ko agad sa iba yung sa akin, binigay na gesture. So, I think, ayun hindi ko talaga makakalimutan. And then, parang na-inlove yata yung guys sa akin. Hindi niya ako nakalimutan. Kasi yun pag nag-Facebook ako, lagi niyo inaano sa akin, kino-comment eh. Friends pa rin kami. I think way back 15 years ago. Ayan. Ayan. The power of paying it forward, no? Talagang huwag i-underestimate yun. Wow. Marami na siyang naipinta, pero hindi pa tapos ang kanyang canvas. Ano pa ba ang mga pangarap ng isang Ace Evans? Umiyak na. Actually, my dream, kasi I'm animal lover. Since bata pa ako, and sa bahay, meron kaming 14 cats. Yung mom ko, kaya ako nasabi super mom, kasi marami pa na siyang inaalagaan mga pusa namin. Pero, ayun, my dream is to have let's say animal shelter, kasi yung boyfriend ko, ay yung jowa ko ngayon, we save animals, like either turtle man yan, dogs, cats, so ganun yung ginagawa namin. So I wanna, siguro magkaroon ng animal shelter, dog pound, or cats na pwede silang, yun talaga, ma-save mo sila. Kasi my heart talaga is, actually, mas mahal ko ang mga animals kesa sa tao. Kasi they only give you love, diba? Wala silang hinihing kapalit, kundi attention lang and love. Unlike humans nga, diba? Lagi silang may kapalit. Lahat naman yan, diba? Nanghingi ng kapalit. Pero yung animals, sobrang gas din yung pagmamahal nila. Ayun lang. Bakit importante sa'yo yun? At ano yung fulfillment na na-achieve mo kapag yun nga, nagre-rescue ka ng mga animals? Speaking. Oh, so cute. Yeah. Anyway, sorry. Yeah. Of course, kasi, alam mo, free mo, buti na brought mo. Kasi parang a month ago, yung pinakita kong cat, si Mercurio, napulot ko lang siya sa basurahan. Umiiyak siya sa basurahan totally. So, and ayaw pa kasi yung mangyari sa akin na parang nire-neglect ako, nire-reject din ako, and hindi ka gusto ng mga tao. So, gusto ko iparamdam sa mga animals na they are belong sa mundong ito.
may magmamahal sa kanila. Siyempre, magkakaroon ng may mga ayaw sa kanila, pero meron din magkakagusto sa kanila. Gusto ko iparamdam yun na meron magmamahal sa'yo kung ano man itsura mo, ano man yung look mo or shape mo, anong kulay mo, meron at meron magmamahal sa'yo. So, I would just want to give back yung love and affection na deserve nila. At kung makakabalik siya sa canvas ng kanyang kabataan at makaharap ang 13-year-old Ace, ano kaya ang ipapayo niya? Siguro, make yourself really vulnerable. Sometimes kasi yung pagiging vulnerable, minsan sabihin mo, kasi yun yung bumubuo sa atin, di ba? Parang ano yung mga imperfection mo, kung ano yung pagkukulang mo. So I think that time kasi hindi ko ma-accept yun na parang may mali sa akin or parang may kulang sa akin. But you just need to be vulnerable. And it's okay na parang may imperfection. Yun nga yung nagiging, imperfection makes us perfect, di ba? And unique. So, ayun lang yun. Embrace yourself with may flaws ka, imperfection. Embrace mo kasi yun yung bubuo ng pagkatao mo as a person, di ba? There you have it, Contaceres. You've just witnessed the colorful life of Ace Evans. Thank you for watching Primo Tells Inspiring Stories. Again, I'm Primo Sacramento. Until the next episode of Primo Tells Inspiring Stories. Maraming salamat.